Good day mga ka-rider. Medyo natagalan ako mag-upload ng video kasi medyo na busy tayo sa Itong video na ito yung panahon na katatapos lang ito sa Cebu na magnitude 6.9 at yung sa Davao Oriental na magnitude 7.6. Bali pala magkakaroon tayo ng changes at hindi na lang ito silent vlogging kundi may audio or voice over na i-feature natin sa mga susunod upload. For now, mag-focus muna tayo sa mga current na pangyayari. Bali ito yung latest update wala sa mga data assets ng Visayas, particularly sa Mindanao. So now, the same pa rin na nakalimit yung mga pwedeng nasasakyan sa San Marino Bridge. Dahil nga sa sunod-sunod na pangyayari kagaya yung September 2025, yung dumaan na super typhoon Nancy, pati yung bagyong na tumama sa summer, ay alam naman natin na magsususpend yun na biyahe ng mga barko. Kaya yung nangyari ay marami yung mga na-stock na mga sasakyan, lalo na yung mga tatawid sa atin from Tacloban, Samar. So yung nangyari, makikita nyo sa video na marami yung mga nakapila na sasakyan. Tapos, after nyo, katapos lang ng tumama yung pag may sumunod naman na magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bugo City. Kasamaang pala, maraming mga casual kasi karamihan ng mga tao ay either na natulog. Yung alam mo kahit na sabihin na natin mag-isip ka sa hindi ka naman agad makakapag kasi nakapag-roaming lalo na kung kagigising mo na. So sa kasamaang palad marami yung naging casual. Kahit nga pag ignore na yun malayo sa naramdaman nyo ng mga paligid ng beach kagaya ng Bicol, Negros, Mindanao, Surigao, kasi naramdaman talaga. Eto na naman, wala na naman dito sa bali yung nakaraang kaulan pa lang ng malakas at ngayon kung kailan lalabas tayo dito pero may target kasi tayo pupunta tayo ng Tacloban para may cooling doon, so tatry kong antayin yung na tumila yun. Tapos kung hindi tumila edi go tayo. At yun nga mga kaibigan, kahit anong antay ko ngayon bali parang imposible, so darga tayo, bahala na ito. Problema kasi ay iwan ko yung susi ko sa bahay, so hindi ko ma-open yung top box, so wala tayong choice kundi mag-fix mo.
while that time, while ay nasa kasarapan na ako ng tulog that time. Tapos bigla namang bigla akong nagising kasi tawag dito, yung mga kapitbahay ba ay medyo maingay na, pati yung mga aso. So dahil din doon ay medyo nalate tayo sa pagtulog kasi inaantay natin, alam naman natin kapag lumilindol ay mayroong aftershock na kasunod. So iniisip namin na kala namin na wala, kaso medyo kakaiba tong napansin. Natapos lang ng magnitude 6.9. Meron naman sumunod na aftershock na malakas. So lalo kaming hindi nakatulog dito. Pero sa kabutihan pala ay nakatulog na. Pero nung nagising na, doon natin nalaman kung gaano kalaki yung pinsala. At after din yan, nawala din yung kuryente sa sa Eastern Visayas. So almost 1 or 2 days yata yung nawalan ng kuryente. Tapos lumipas naman yung ilang days. Meron parang sunod-sunod na mga malalakas na aftershock na nararamdaman ko. Ang mahirap lang talaga kasi kapag tumama yung lindol or aftershock sa gabi, buti sana kung yung lindol lang na ilang seconds, sabihin na ng 10 seconds. Kasi yung lampas 30 seconds, tapos yung yanig talaga na yun. So alam naman natin na kahit sino naman siguro na matatapang maaano ng tulog. Pagaman manghihina yung tulog. So kala namin tapos na. Bigla naman nagkalindol sa na magnitude 7.6 sa Manay Davao. Ang mabuti lang dito kasi ay morning. So lahat ng mga tao ay gising that time. So mas less yung casualty that time. Kahit sino naman na makaramdam ay lalabas ka talaga ng opisina, bahay, kasi medyo malakas talaga. Tapos katapos yun, so nagkaroon din ng tsunami alert. So nangyari, nagkaroon ng suspension sa mga nakapaligid malapit sa dagat. At nagka-suspension ng klase, trabaho na lalo na doon sa malapit sa dagat. Din ng suspension na travel sa barko. So again, nagkaroon na naman ng epekto yun sa mga nagtatravel ng mga trucks, malalaking trucks dito sa from Leyte to South. Dahil nga sa nangyayari ngayon at na-realize natin na napaka-vulnerable na. Alam naman natin na merong tutulong sa atin sa mga kababayan. Kaya saludo ako sa mga tumutulong sa mga naging victim bagyo Lindol. Pero ang unang tutulong din sa atin ay tayo mismo, sarili natin. Dapat din na hindi tayo masalit sa government natin. Kasi what if yung lugar nyo ay sa ground zero or hindi maabutan ng tulong? Kagaya yung nababalitaan sila. Hindi daw sila naabutan ng tulong. Yung mga inner talaga. So, at saka dahil sa mga nangyayari sa issue din ng government, kagaya ng news project,
medyo skeptical tayo na matutulungan nila tayo. If matutulungan man, baka medyo matagal or depende yan sa laki ng damage. Kasi pag malaki talaga yung damage, mahirapan talaga makaabot. Kagaya nung that almost umabot muna ng 1 month bago kami na ng mga, lalo na yung mga inner. Kaya nag-decide ako na bumili ng solar power station at mag-ready for emergency. Bakit solar power station or power station na solar? Kasi nga nakalipas na mga sakuna, yung most na kailangan natin, lalo na sa panahon natin ngayon, ay kuryente. Kasi karamihan sa atin ay gumagamit nga ng kuryenteng device. Tapos dahil nga nagkakaroon ng bagyo kagaya ng Super Typhoon London, naging mahirap ang pagkuha ng gas at diesel, naisipan ko na mayroon tayong unlimited source ng kuryente, ang RF. Nag-decide ako kumuha ng EcoFlow power station na 300 watts capacity with 45 watts solar panel. Kasi alam naman natin na kapag bumagyo, meron chance na mawalan talaga ng kuryente. Kagaya ng Super Typhoon London, almost 6 months muna bago nagka-kuryente. Lalo na yung mga inner barangay or inner municipality, mas inuna nila yung mga city. Alam ko na yung iba sa inyo na naiisip na bakit ang liit ng solar nasa 300 watts na. Bakit hindi kumuha ng malaking capacity? Lalo na para solar. Kasi in reality, kapag mag-evacuate ka, lalo na if walang masasakyan, like maglalakad ka, tapos pupunta ka or aakyat ka sa mataas na lugar, hindi ka pwede magbitbit ng sobrang mabigat na bagay. Saka may financial limit din tayo. Ang pwede lang nating ma-purchase ay yung kaya lang natin. At applicable din sa emergency na yun nga, yung mabibit-bit natin na madalian talaga. So nag-decide ako na piliin yung compact at enough yung power na para ma-power yung mga kailangan ko na device. Halimbawa yung rechargeable flashlight or portable lights, portable electric fan, cellphone, kung meron kang drones, ganda, laptop or tablets, at iba pang pwede ma-charge. So imaginein mo na lang, meron kayong solar tapos malaking bagay na actually makapag-charge ka ng electric fan or lights. Kasi unlimited siya. Siyempre hindi lang ako ngayon na i-invest solar na power station, kundi pati din yung full supply. Alam naman natin na nangyayari sa mga nasa salanta ng lindol at bagyo. Ang mga nagiging problema ay pagkain at syempre yung tubig. Kaya as much as possible ay may ready kami na kung kaya lang makaabot ng 1 month of supply. Yung mga ready to eat meals kagaya ng pansit canton, alam ko nakakaumay ito, pero itong pansit canton, dilata, corned beef, meatloaf, kahit sabihin natin na nakakaumay ito, pero malaking bagay ito lalo na sa kaysa naman wala kang makain. So
mas pipiliin mo talaga na ano, na kainin na lang or ganito, ito yung pwede mong ihanda kasi madali lang siyang lutuin. Aside doon, pwede ka din maghanda, pwede din tayong maghanda na yung mga soup based na food, yung mga sopas na pwede ilagay sa baso, ganda yun. Aside doon, pwede ka din mag ano ng Milo, gatas, oatmeal, kape, or kahit anong pwedeng ihalo sa tubig na healthy. Marami yan. So, aside dun, alam mo naman natin na mga Pilipino tayo, hindi talaga mawawala yung bigas. Masyadong malaki talaga yung bigas. Pero, kung kaya natin talaga, kahit kalahating sako ng bigas in advance, kung kaya namang isang sako, mas maganda. Pero kung hindi kaya, kahit kalahati na lang or at least 1 week na buffer. Kasi gusto man natin o hindi, dahil nga Pilipino talaga tayo, kailangan natin kumain ng kanin. So, aside sa kanin, kung kaya nyo naman kumain na yung mga halimbawa, tinapay, pwede naman, ganun. Pero alam naman natin na mas prefer natin yung kanin. Siyempre, aside dun sa sa pagkain pala, kailangan din natin ng mga gamot. Halimbawa yung biodiesel, music, betadine, mga ganun, alcohol. Kahit konti lang na malaking bagay na yun during emergency. Kasi una talagang tutulong sa atin yung sarili. Kailangan natin. Baka maisip nyo na yung madami akong pera. Wala. Talagang may limit lang tayo sa budget or may extra lang tayo na yung pwede natin ma-extend para sa emergency. Two weeks or 2 to 4 weeks na or 1 month yung kaya na. Depende na lang kung anong bibili. So, ang importante kasi yung stocks. Kung kaya natin maparami, mas better. Tapos isa pala
isa pang number one na naging problema sa emergency, yung water source. Pwede naman tayong pag umuulan, pwede tayong kumuha ng tubig ulan. Pero hindi kasi siya so kailangan natin mag-impact ng tubig kasi yung sa pagkain okay lang na kahit sabihin natin 1 week na hindi kumakain or minsan nga yung iba sobra pa ng 1 week. Pero yung tubig talaga kahit sabihin natin 1 day ka lang na hindi manghihina ka talaga, so kailangan natin na tubig. So kung kaya nyo din na drinking water, mag-buffer kayo ng at least kung kaya naman 2 weeks kasi depende din sa sa lugar natin. Kasi kung maliit, yun lang yung kaya lang natin naman. Isa din na mare-recommend ko, actually yung mga ibang kagaya na ng iba na nagpa-practice sila mag-count, magandang idea kasi during emergency kasi kapag lumindol sa area tapos malaki yung damage, hindi ka pwedeng tumira or matulog sa sirang bahay. So kailangan nyo ng temporary shelter. So yung unang pwede nyong gawin ay mag-invest kayo ng Luna or tarp. Pwede din naman yung tent, kasi yung tent kasi medyo mahal. Yung Luna kasi by meters kasi yung Luna or tarp. By meters yung pwede nyo mabili. Tapos as much as possible, bibili nyo yung makapal. Kasi yun yung sako lang ako, masisira yun. Tapos pwede nyo din gawin temporary na flooring. So malaking gamit din na mayroon kayong temporary shelter na Luna or tarp. Pero kung gusto nyo talaga, yun pwede din naman yung tent. Siyempre itong sinishare ko sa inyo, depende din yan if gagawin mo ito o hindi. Kasi nakadepende yan sa budget natin. Karamihan sa atin ay minimum wage earn. So medyo challenge yung pag-ipon na pagkain or paghahanda ng mga ganitong palakay. Pero i-recommend ko sa inyo ay mag-ready talaga. Kahit sabihin natin ng konting paghahanda lang, malaking bagay na yan. Kasi kung alam nyo yung nangyari, lalo na malapit na yung Super Typhoon Ulan, alam mo yung feeling ng napaka-helpless mo kasi wala kang handa, or sabihin naman natin kahit naghanda ka, yung mga pagkain kailangan mo ay or nawala. Talagang napakahirap na feeling yung pagiging helpless. So kung ayaw natin ma-feel ulit yun, lalo na sa mga survivor dyan, or kahit nung ibang mga na maghanda talaga tayo. Tapos kapag helpless ka din, yung ma-feel mo yung nawawala yung sense of hope. Kapag nangyari yun, parang napaparanoid ka. So at least kahit
konti lang na way na makakapag-handle mas better. Pero syempre pag-aralan natin kung ano yung mga applicable sa atin. Depende kasi yun sa lugar or kung nasaan ka dito sa Pilipinas. Tapos kung ano, yung regarding sa solar, kung feeling nyo yung budget nyo ay kaya nyo ng mas malaking solar, tapos secure nyo naman at nasa mataas kayong lugar, pwede kayong mag-invest ng malaking capacity na power station at solar panel na fix or hindi siya movable. Hindi ko ma-recommend yung ganitong nakabul. Pero pwede din naman yung gawin ko. Pero mas nire-recommend ko sa inyo yung malaking power station tapos malaki din solar. Kahit 100 watts, malaking bagay na yun. Yung mga portable kasi pwede mo siyang ma-transfer at madala. Tapos during bagyo, hindi ka mahirapang itago yun, tapos masisecure mo. Tapos pala, sa pagkain talaga, kung kaya nyo talagang gawin 3 to 6 months, gawin nyo na. Pero kung hindi, kagaya natin, kung ano lang maabutan ng budget natin, yun yung gawin natin. Kasi, promise, kapag during after ng sakuna, napaka-hirap talaga yung feeling na napaka-helpless mo. So, mas maganda na maghanda ka talaga. Kasi hindi natin alam din yung magiging future, pero kailangan talaga maganda. Kagaya naman kapag nagmumotor tayo, hinahanda naman natin yung motor. Hindi naman pwede na basta na lang tayo lala. So, kailangan talaga natin yung condition ng motor natin bago mag-travel. Kasi maraming patayos na tayo sa buhay. At ayaw natin na mag-stress. Gusto natin mag-enjoy sa travel. So,
yun lang mga ka-riders. Sa mga susunod na videos at mga travels natin, pupunta na tayo sa mga lugar na hindi natin ina-expect na may ganong magandang views yung mga lugar na yun. So karamihan kasi ng mga video travels kasi ay common, so doon tayo sa mga uncommon or kahit hindi naman uncommon, yung ma-appreciate natin yung sa mga nag-stay pala sa video na ito. Maraming salamat sa panonood. At sa hindi pa nakasubscribe, i-click nyo na yung subscribe button para mas lalong lumago at marami pa tayong ma-share sa inyo. Kaya ingat palagi tayo lalo na sa panahon ngayon, and Godspeed. Cross gear.